What's up mga kapatid? Welcome back to Boss Lucio channel. Again mga kapatid, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio. I'm your stream coach para sa inyong mga stream and tech problems. So mga kapatid, as you can see dyan sa ating title, tuturo ko sa inyo yung aking latest setup para sa aking BM800. And then like what I said mga kapatid, nagbabasa po tayo ng mga comments and nakita ko sa aking latest video na maraming nagko-comment kung bakit nga ba maganda ang voice natin sa ating BM800 na kahit malayo tayo or malapit maganda yung quality ng ating BM800. So look at this. What's up? What's up mga kapatid? So guys, kita nyo naman na kuwang-kuwa pa rin yung voice ko kahit malayo tayo sa ating BM800. So ngayon mga kapatid ay humihiling po ako sa inyo na sana tapusin ninyo tong video na to at intindihin nyo po mga kapatid, kasi po lahat ng nilagay ko dito at sasabihin ko yun po yung ginawa ko sa aking PC at sa aking BM800. And syempre mga kapatid, kailangan po nito ng phantom power. Hindi po sound card mga kapatid natin, hindi po V8 ang magpapaganda sa ating mga condenser mic. At kung makikita ninyo, BM800 yung aking gamit ngayon at hindi itong Boya BYM1000 natin. So step by step ko ipapakita kung ano bang filters, kung paano ko sinetap ang aking BM800. And like what I said again, uulitin ko, sana po tapusin ninyo tong video na to at tignan nyo pong mabuti at baka sana makatulong ito sa inyong mga BM800. So syempre mga kapatid, bago natin umpisahan ito, kung ikaw ay bago at gustong pang lumawak ang iyong kaalaman about streaming and technology, nasa tamang channel ka kapatid. So don't forget to hit the subscribe button at yung maliit na bell, sampal-sampalin nyo na yan guys para mag-notify yan lagi pag may bago tayong upload. And syempre mga kapatid, lagi rin ako naka-live sa aking Facebook page, Boss Lucio Gaming. So intro, pasukan mo muna. Perfect. Kapatid, again, disclaimer lang, hindi po tayo audio engineer or isang mic expert. Again mga kapatid, lahat ng ito ay natutunan ko mag-isa. Nag-aral lang po ako at mga kapatid natin, nanood din naman ako ng mga ibang videos and then pinagsama-sama ko lang sila hanggang sa nakuha ko yung perfect quality para sa akin ng BM800 ko. Pero bago ang lahat, commercial, pasukan mo muna. So yun mga kapatid, ayun, promote ko lang sa inyo yung aking Instagram. So road to 5,000 followers tayo dito sa ating Instagram. So search nyo lang Boss Lucio Gaming. And syempre mga kapatid, ganun din po sa akin TikTok kung gusto nyo pa pong makakita ng mga short clips para sa streaming tips. Ayan mga kapatid, road to 5,000 followers din tayo dito sa ating TikTok. Just search Boss Lucio. So yun mga kapatid natin, ang gagamitin nating software dito is OBS Studio. Actually mga kapatid, kung paano mo siya isi-setup dito sa OBS Studio, same lang naman siya kung gumagamit ka ng Streamlabs OBS. Parehas na parehas lang sila. And lalo na mga kapatid natin na may bagong update nga ito si OBS, na meron na nga siyang noise suppression or mas in-improve yung kanyang noise suppression. Ito nga yung RN noise. So ngayon mas mapapakita ko sa inyo ng maayos kung bakit nga ba sa streaming and then sa 2 taon nating gamit itong BM800 napakaganda ng quality nito para sa akin. So again mga kapatid, ang una mong kailangan talaga is phantom power. Kung wala ka naman phantom power, meron akong video regarding dyan kung paano ko sinetap yung aking BM800 nang walang phantom power. Check nyo mga kapatid, lalabas dyan sa ibabaw. Pero ngayon mga kapatid, kung bakit ko nga siya nalalayo ng sobra sa akin, kahit po malayo siya nagpi-feedback at maganda yung ating boses, dala po yan ng phantom power. Hindi po dito kailangan ng V8 or any sound card. Pero kung meron po kayo mga kapatid natin po, pwede po yun. Wala pong problema doon. Kasi pwede naman natin i-connect si BM800 sa phantom power and then si phantom power i-connect natin kay V8, K8. Hindi ko alam kung ano mga sound card dyan. And then si sound card ikakabit natin sa PC. Wala naman din problema yun mga kapatid. Again, si phantom power, binuboost niya lang po yung diaphragm ng isang condenser mic. So wala namang problema doon. Ang nagiging problema lang mga kapatid natin, pag ikaw ay gumagamit
gumagamit ng mga V8 sound card at ito ay nilalagay natin sa ating mga PC. And then ngayon mga kapatid, si sound card ay syempre naka USB charging yan and then nakakabit sa ating PC. Nagkakaroon po ng static or hiss mga kapatid natin. Or kung mapapansin nyo, parang kada salita mo may parang zzz, gumaganon mga kapatid. Dahil it's a no brand, hindi naman talaga build yung mga V8 na yan pang matagalan. And then kung mapapansin nyo, may built-in battery yan, pwede nga siyang gamitin ng hindi naka-charge, di ba mga kapatid? Kasi build talaga siya pang mobile. Pero sabi nga nila, in-improve na daw yung V8 ngayon, pwede na nga daw sa PC nang walang ground or something na hiss sounds. Pero mga kapatid, may mga nabibiling ganyan para mawala yung mga hiss, or ito nga yung tinatawag na ground loop noise. Subukan yun mga kapatid natin. Actually sa mga kotse lang yan or sa mga speaker, Bluetooth speaker gumagana. Pero pwede nyong ikabit dyan ang inyong mga 3.5mm jack para mawala na po yung mga noise na zzz, ganun mga kapatid. Nakakabawas siya ng ground. Try nyo yun mga kapatid. Mura lang naman yan sa Shopee or sa Lazada. So yun mga kapatid, bago tayo pumunta sa ating PC, huling tips na lang po kung gumagamit kayo ng BM800. Unang-una sa lahat mga kapatid natin, huwag po kayong magsasalita sa ibabaw, sa likod mga kapatid natin, sa gilid or sa kabilang gilid. Again mga kapatid, the BM800 is a cardioid microphone. So again, ang cardioid mga kapatid, ito lang po yung nasasakupan ng boses niya guys. Yung likod po talaga mahina at yung ibabaw mahina dahil hindi po doon nakatutok yung kanyang diaphragm. So paano nyo malalaman kung saan nga ba nakatutok ang tamang diaphragm ng inyong mga BM800? Kung mapapansin ninyo, ang ating mga BM800 may logo siya sa ilalim na BM800. Ayun po dapat yung nakaharap sa inyo guys. So yan mga kapatid, as you can see, yan yung ating boses, nakatutok po yan dito. Kung ang inyong mga BM800 ay nakasaksak sa harapan ng inyong mga PC case, nako mga kapatid, ilipat nyo na yan, ilagay nyo po dun sa likod para direct po sa ating mga motherboard. Yung mga motherboard po natin ngayon ay may mga sari-sarili na po yung sound card. Meron na sila mga built-in sound, something like that, na nagpapaganda ng mga boses or ng mga audio. Lalo na yung mga high-end motherboard kung meron kayo. Dun nyo po ilagay sa likod, wag po dun sa harapan. So yun mga kapatid, punta na tayo sa ating OBS and then buburahin ko po lahat ng filters na meron ako at step by step ko pong ituturo sa inyo, and sana mga kapatid wag nyong i-skip dahil po ipapaliwanag ko po ng maayos at isa-isa para maintindihan ninyo, kasi mga kapatid natin iba-iba ang boses na meron tayo at iba-ibang surrounding ang meron tayo. So halika mga kapatid, puntahan na natin. So yan mga kapatid, nandito na tayo sa ating OBS, and kung mapapansin ninyo yung ating mixer dito ng mic, talagang pumuputok siya, nag-overread siya mga kapatid. Ibig sabihin talaga malakas yung ating BM800. Bakit siya malakas mga kapatid? Kahit na malayo ako, kita nyo mga kapatid, nagre-red siya. Kahit malayo tayo sa mic, nagre-red pa rin siya mga kapatid. Dahil po yan sa phantom power. Hindi po yan dahil sa V8 mga kapatid. Wag nyong ipilit na ang V8 mapapalakas ang inyong mga microphone mga kapatid, ha? So first mga kapatid, punta muna tayo sa ating desktop. So dito sa ating desktop mga kapatid, if you using Windows 10, punta lang po kayo dito sa logo na to mga kapatid, yung speaker, right click, and then punta po dito sa sounds. And then lalabas po ito mga kapatid natin, and then punta tayo sa recording, hanapin natin yung microphone natin. So pasensya na po talaga sa boses mga kapatid, talagang sabog. Tinanggal ko po lahat ng meron akong filters para maintindihan ninyo. So punta dito sa microphone mga kapatid, ako po yung BM800 ko, naka-rename na stream microphone. So right click here, go to properties, and then lalabas itong box na to mga kapatid. Ayan, pwede nyo pong i-rename dito yung inyong mga BM800 para hindi kayo nagkakamali. Kasi ako marami akong mic mga kapatid. Ito pong headset ko may mic din, yung aking webcam may mic, and then syempre mga kapatid yung ating Boya another mic na naman. So madadagdagan na naman po yung ating mga mics. So nilalagyan ko po lang name para hindi po ako nalilito. So punta lang po kayo dito sa level tab mga kapatid, makikita ninyo itong tab na to. So yun mga kapatid, sa mga walang phantom power, pwede nyong i-improve ang inyong BM800 dito sa settings na to. So again, I'm using the phantom power mga kapatid. So hindi ko na kailangan ng 100 level dito para sa microphone. So pwede na to kahit 80, and then dito sa microphone boost, pwede na po dito ang plus 20 dB. Kasi pag sinagad ko po yan mga kapatid, lalakas po talaga yung static. Okay? Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid, pag ang isang BM
BM800 raw. Wala po talaga siyang nakalagay na kahit anong filters, talagang may static. So pwede nyong kopyahin to guys. Again, depende sa boses nyo. May mga boses talagang maingay, may boses na mahina. So depende yan sa inyo. Microphone. Basta ang tips ko lang, wag po kayong magwa 100 dito. Okay na po tong 80 to 90. Ganun lang. And then click apply and then okay. And then punta na tayo sa ating OBS. So from the OBS mga kapatid, makikita ninyo dito sa ating mixer, ito nga mic level. Kita nyo mga kapatid, na itong toggle gear, click nyo lang yan, go to filters. So sa filters mga kapatid, right click here, add na natin dito muna ang compressor. So sa compressor mga kapatid natin, normally ang maganda para sa streaming and podcast talaga is ang ratio niya is nasa 4 or 3. So pwede natin itong ibaba ng 4 or 3 mga kapatid. Pero ako 4 yung ginagamit ko para sa boses ko guys. And then para sa ating threshold mga kapatid, pwede natin yung stay ng negative 80 na lang. Wag na nyong galawin, okay na po yan. And para dito sa attack time mga kapatid natin, 3 ms nga lang tayo. Para sa release naman, 80 ang aking nilalagay. Pwede nyo pong palit-palitan yan mga kapatid natin. Or kung gusto nyo, gayahin nyo na lang to. Effective to sa lahat ng BM800. Marami na po akong naayos na streamer na ang kanilang mga BM800 gumanda sa gantong settings. So mga kapatid, try nyo rin to. So para sa output gain naman natin ay 0 na lang yan. So okay na yan, magdagdag tayo ng bagong filters. Ito na nga yung noise gate. Click okay. And then sa noise gate mga kapatid, medyo dito nalilito yung iba. The close threshold and then the open threshold. Isipin nyo na lang mga kapatid natin is parang pinto lang yan guys. Dito nawawala yung static. Talagang may static po si BM800. Pero kaya pong mawala yan sa pamamagitan ng noise gate. So look at this. Bago kayo magpalit or mag-adjust dito ng inyong noise gate, kailangan nyo munang gumawa ng mga ingay na mahihina. Or huminga kayo guys. Or mag-burp kayo. Or mag-type kayo ng keyboard. And then titignan nyo dito sa mic level na to mga kapatid, makikita ninyo may mga numbers, di ba mga kapatid? Ayan po yung decibel or the dB. So dito sa close threshold natin, pipili tayo dito kung saan magsasara yung inyong microphone na hindi na siya magpipick up ng sounds. Kahit pa merong mapick up ang inyong mixer sa sounds, hindi po siya lalabas sa inyong live stream o sa inyong recording dahil naka-close threshold po siya. So ngayon mga kapatid, try natin. Yung simple sounds natin mga kapatid, umaabot na po sa negative 15. So mga kapatid natin, magko-close tayo banda dito sa mga negative 30. Para yung nandito sa negative 30 pababa, hindi na po niya mapipick up. Ang mapipick up lang po niya mga kapatid natin is yung nasa taas mga kapatid natin na negative 25. So ang ilalagay natin dito mga kapatid is negative 45. Para dito tayo sa level na to mga kapatid. Dito sa level na yan, wala na po siyang ibabatong sounds sa ating mga viewers. Ayan mga kapatid. Dito mula dito sa negative 45 hanggang dito sa pataas, ibig sabihin ipipick up niya yun mga kapatid. So mula dito sa 45 pababa, wala na po siyang ipipick up doon. Kahit pa mag-react yung ating mic, hindi po yun maririnig. So, punta na tayo dito sa open threshold mga kapatid. Itong open threshold, ito naman po mga kapatid natin, yung pagbukas ng microphone. O yung talagang pwede nating iset para marinig na tayo ng mga viewers natin. So, dito sa open threshold niya mga kapatid is negative 26 yung nakalagay. Nasaan ba yung negative 26? Nandito po siya sa tabi ng negative 25. As you can see mga kapatid natin, yung boses natin ay umaabot tayo dito sa negative 10. So, clear na clear yan na maririnig yan ng mga viewers natin. Kasi nandito naman tayo. Nandito yung open. So, pwede nating ibaba pa rin para make sure na malinaw at hindi magputol-putol lang inyong boses. At take note mga kapatid, pag nagkamali po kayo dito ng set sa noise gate, pwede po magputol-putol ang inyong mga boses. Kasi mga kapatid, meron yung close and open. So, dapat mga kapatid, hindi naglalayo yan dalawang yan. Okay? Kung ang close mo is 45, dapat ang inyong open ay nasa 30 lang or 35. Dapat dikit lang sila guys. Hindi po pwedeng 45 si close nandito po si open sa 15. Ang layo po nun mga kapatid. Merong mga salita. Okay, meron tayong mga iba-ibang boses. May low frequency, may mid frequency, at may high frequency. So, meron dyan mga kapatid natin na hindi mapipick up ni mic. So, pwedeng magputol-putol ang ating mga boses. So, pwede na dito guys ang negative 30 dB. So, good na yan mga kapatid. Pwede nyong gayahin to. And explain ko lang para mas maintindihan ninyo, ha?
So again, punta tayo sa another filters. Add naman tayo dito ng noise suppression. So sa OBS 0.26, ito na nga yung maganda sa kanya. Hindi na nga po tayo magsiset ng suppression. Automatic na siya. Basta mapatid natin, meron kayong OBS 0.26. Ito nga yung bagong OBS. So pipiliin nyo na lang yung RN noise. So, automatic na yan mapatid natin na babawasan niya yung ingay ng kapaligiran nyo. So maganda na yan mapatid. Sobrang ganda ng features ng OBS na to, the RN noise. So pwede naman mapatid natin itong speaks, pero mapatid itong speaks dito yung normal dati. Ito yung dating OBS. Isiset mo pa kung gaano ka ingay or kung anong background meron ka, may mga nagkukwentuhan, okay, may mga bata, yan, nasa sayo pa yan. Pero kung meron ka naman maganda-gandang PC or mid-level PC, kaya na po ito mapatid. RN noise. So as you can see, yan sa ating boses, medyo nag-iiba na nga tayo, nawala na po yung static. Paano ko nalaman? Naririnig ko po yung boses natin. Actually, kanina pa ako naiirita sa boses ko. Kasi mga kapatid, masakit talaga sa tenga ang BM800 pag walang mga filters. Parang lata. So next natin mga kapatid, mag-add tayo ng limiter. So para sa ng limiter? Ito po yung kahit sumigaw ka, hindi na po lalabas yung doon sa ilalagay mo or set mo na dB yung iyong microphone. Kasi normally mga kapatid, pag sumigaw tayo, baka mabingi yung ating viewers. Although, meron na tayong compressor. Ang compressor, yan ang isa sa mga nagagawa niya. Pag sumisigaw tayo, hindi masyadong sasakit sa tenga ng ating mga viewers. Pero maganda pa rin may limiter tayo para malimit yung mga boses natin, yung mga malalakas, okay? Hindi sila mabingi talaga. So as you can see dito sa default ng limiter, negative 6 dB yung nakalagay. As you can see dito mga kapatid, hindi na po lumalagpas yung boses natin dito sa negative 6 dB. Nag-i-stay na lang po dito mga kapatid natin yung ating boses. Ayan, 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 ayan. Kahit sumigaw ako mga kapatid natin, nandyan lang talaga yung boses natin. Pero masyadong mataas yan. Ang magandang mga limiter, inilalagay po yan sa negative 3 mga kapatid natin. So yun mga kapatid natin, sobrang layo na nung ating boses mula dun sa kanina na walang nakakalagay na filters at mayroong mga static. At talagang nakakainis talaga, parang boses lata. Pero ngayon mga kapatid, mayroon pa tayong isang ilalagay na magpapaganda ng ating mga boses lalo. At alam naman natin na ang isang audio malaking bagay para sa streaming dahil ito yung isa sa mga nakaka-hook para sa ating mga viewers. Isipin mo yung mga DJ sa radyo, bakit ang dami nakikinig sa kanila kahit na wala naman sila napapanood, nakikinig lang. Kasi mga kapatid, yung boses nila talagang nahuhugot tayo, di ba? Parang napapahatak tayo ganyan. Ganon, di ba guys? So kailangan din ng ganon sa streaming mga kapatid. Malaking bagay yun para sa ating mga streamers. So ano nga ba to mga kapatid natin? Ito nga yung ating equalizer. So from the filters mga kapatid, add lang natin dito yung VST plugins and then click nyo po ito and then piliin nyo po yung inyong equalizer. And then open plugin interface. So lalabas po itong box na to. So sa mga hindi nakakalam, itong equalizer na to ay meron na po akong video kung paano po i-download to. Ilalagay ko na din sa ating description box and dun sa video na mga kapatid, and explain ko po kung paano ayusin to at kung ano bang silbi ng mga bawat frequency. Ito nga yung mga high, low, and high frequency natin. So, bawat mga frequency na yan, may mga ibig sabihin yan. And again, mga kapatid, baka iniisip nyo, sobrang galing naman ni Boss Lucio. Kahit pati sa audio, alam niya. Again, mga kapatid, hindi po ako audio expert and lahat lang po yan ay inaral ko at ako'y nanood din naman ng mga videos. So, madali lang naman tong gamitin, mga kapatid. Importante lang, naririnig ninyo ang inyong mga boses. So mga Boss Lucio, paano ko nga ba maririnig yung aking boses? Madali lang yan mga kapatid. So punta muna tayo sa ating settings dito and then from the settings, punta ka dito sa audio tab and then makikita mo tong advanced tab. Makita ninyo dito yung monitoring device. Piliin nyo po yung kung anong headset ang gagamitin nyo para marinig ninyo ang inyong mga boses. And then click apply and then okay. And then mga kapatid natin, makikita ninyo dito sa ating toggle gear, punta tayo sa advanced audio properties and then makikita ninyo dito sa mic part and then dapat dito mga kapatid, naka-choose po yung monitor and output. And then boom, maririnig mo na yung boses. And then pag ayaw mo na siyang marinig, balik mo lang po sa monitor off. Ganun lang mga kapatid natin, kasimple. Malaking bagay yan mga kapatid, pa mag-i-stream na kayo, i-monitor off nyo na lang siya, baka mamaya magkaroon ng part na dumoble-doble yung boses ninyo sa inyong stream. So balik tayo dito sa equalizer. So ito mga kapatid, madali lang naman tong gamitin. And then dito sa presets, makita ninyo mga kapatid na meron ditong mga iba-ibang mga setup. Meron ditong brighter and bassy mga kapatid, presence, and then
and everything. Pero mga kapatid, pinipili ko dito yung brighter and bassy. Syempre mga kapatid, gusto nating maging malinis at buo ang ating boses. So parang DJ. So madali lang naman yan mga kapatid natin. So ito yung low frequency, taasan lang natin ng onte para medyo maging buo yung ating boses. So yan mga kapatid, ayan, taasan lang natin siya dito, yung low frequency. And then sa mid frequency, medyo gagalawin lang natin ng onte. And then sa high frequency, ibababa natin ng onte dahil si VM800 medyo talaga tunog lata siya talaga. At hindi siya kagaya ng mga ibang microphone na mas tinataasan yung high frequency. Pero si VM800 binabawasan yung high frequency niya. Talagang masakit siya sa tenga minsan. Kung meron kayong mga V8 or any sound card guys, po pwede pa rin naman to mga filters na to. Kasi naman si V8 lang naman, ang nadadagdag lang naman niya is mga echo and gain. Yun lang naman ang meron siya. And then iba-ibang mga tune. Pero po pwede rin naman nito mga kapatid. So basta importante naririnig nyo yung boses para makalkal nyo siya guys. Pag samasamahin nyo lang lahat ng idea, makakagawa kayo ng sarili ninyong concept dito para sa pagpapaganda ng inyong mga boses. Again mga kapatid, ayan po yung ating video regarding dito sa equalizer na to. Malaking bagay ang equalizer mga kapatid. Kung mapapansin mo sa concert, sa mga recording studio, sa mga studio mga kapatid na mga DJ, meron po lahat mixer doon. Kasi again, paano kung papasok ako na paus ako, edi ang pangit ang boses ko. So pwede mong galawin yon mga kapatid para mapaayos at mas maging malinis. And then kung ano pang mga pwedeng paraan. So yan lang naman guys yung ating setup, the best na guys. And then so far so good, malinis na at sobrang layo na po kanina ng ating boses. So yan mga kapatid natin okay na nga at malinis na. So punta muna tayo ulit dito sa Toggle Gear, baka makalimutan natin. Punta tayo ulit sa Advanced Audio Properties. So yan mga kapatid, as you can see, ang ganda na ating mic bar dito sa ating mixer. Malinis na kahit na lumayo tayo guys. Sobrang ganda ng ating boses. Ayan mga kapatid, ilalayo-layo natin. Wala na pong problema. Kahit po malayo, naglalaro ka ng ML dito, rinig na rinig ang iyong boses. Okay, kung medyo mahina boses mo, hindi ka pa satisfied, dikit mo yung uso mo dito. So yun mga kapatid natin. So yun mga kapatid, I hope nakatulong na naman itong video na to at sana nasundan ninyo ng maayos. So ngayon mga kapatid natin, nakakatuwa lang guys na may mga concern talaga sa atin at talagang sumusubaybay sa mga ina-upload kong video. Kasi hindi ko talaga gagawin itong video na to kasi meron naman na akong dating video nito, mas in-update ko lang ngayon at mas in-step by step ko. Dahil lang sa mga nabasa ko mga kapatid natin at kaya gumawa ulit ako ng video na mas maiintindihan ninyo. Mga kapatid, basta sana ako po humihiling sa lahat ng mga tutorial na ginagawa ko na sana tapusin ninyo yung mga ginagawa kong video. Kasi po mga kapatid, minsan sa dulo or sa bandang gitna, nagsasabi po ako ng mga bagay na hindi gumagana. Or kung gumagana man siya mga kapatid, kailangan mong gawin muna ito. May mga ganong factor mga kapatid So yun lang naman, kaya minsan guys nagkakaproblema para sa inyo. So yun lang yung mga dapat nyong intindihin bago kayo mag-setup ng inyong mga BM800. Make sure na ilalagay nyo po sa inyong motherboard ang inyong mga 3.5mm jack o yung jack na kinakabit sa CPU ng BM800. Huwag po sa harapan dahil po mahina na po yun. Especially sa mga walang phantom power. Again mga kapatid, kung wala kang phantom power, po pwede pa rin po itong mga filters na ito. Pero meron akong video regarding dyan kung paano mo mapapagana ng maayos ang inyong BM800 kung wala kang phantom power. Ayan, check mo na lang. So again mga kapatid natin, kung ako'y may kulang pa sa aking mga nasabi dito, pwede nyong i-comment sa baba at again, pwede kayong mag-suggest sa akin kasi syempre hindi naman lahat alam ko. Baka po pwedeng matulungan nyo rin ako kung ako'y may mga pagkukulang. So yun lang naman, again, paiwanan naman po kahit 200 likes and masayang-masaya na po ako doon at sana mga kapatid natin mag 30k subscriber na po tayo. And again mga kapatid, huling subok na lang, sisigaw tayo mga kapatid dito sa ating BM800. Pakinggan ninyo mga kapatid natin kung sasabog ba. Baka naman 30k subscriber. So again mga kapatid, tinutok ko talaga yung boses ko and so far so good. Walang problema talaga yung ating BM800 pag gumamit kayo ng mga ganyang filters. So yun lang naman, again mga kapatid natin, kung ikaw ay bago dito sa ating channel at gusto mo pang lumawak ang iyong kaalaman about streaming and technology, nasa tamang channel ka kapatid. So don't forget to hit the subscribe button at maliit na bell. Pindut-pindutin nyo na yan hanggang masira para maging updated po kayo sa lahat ng ating videos. And syempre po mga kapatid, lagi ako naka-live sa aking Facebook page
Boss Lucio Gaming. So again, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio. I'm your stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!